At sa bawat isa, tayo po lahat ay tumayo. Batiin mo yung katabi mo ng good morning. Tayo po ay muling sasamba sa ating pong Panginoon sa pagkakataon pong ito. Lahat ng papurit pagsamba ating pong ibigay sa ating pong Panginoon. Ating pong ipalakpak yung ating pong mga kamay sa ating pong Panginoon. Let's give Him the highest praise, worship He deserves. Hallelujah. See, you bring life. You bring light to darkest nights, life to deepest graves. In your love, you've overcome by the power of your blood. Amen. Wandering and you found me. Yeah. I was cast aside and you brought me in. To you we lift our hands high. To you we give all the glory. To you we sing with one voice. One voice, hallelujah. Oh, oh, amen. Oh, oh. From heaven's throne to pits below, love will never run out. Jesus, you are high and exalted. We sing to you we live. To you we lift our hands high. To you we give all the glory. To you we sing with one voice, hallelujah. To you we lift our hands high. To you we give all the glory. To you we sing with one voice, wandering and you found me. I was wandering and you found me. Yes, Lord. I was wandering and you found me. We sing. I was wandering. I was wandering and you found me. Thank you, Lord. I was wandering and you found me. I was wandering and you found me. I was cast aside and you brought me to you, Lord. To you we lift our hands high. To you we give all the glory. To you we
Praise the Lord. Amen. We give all the glory, Lord, sa'yo lamang, Panginoon. For you deserve it all, Lord. We will worship you for who you are. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yeah. For who you are. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you, Lord. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yes, amen. Only to you, Lord, all the honor and praise and glory. See my soul secure, my soul secure. Your promise sure, your love endures always. Amen. My soul secure. Your promise sure, your love endures always. My soul secure, yeah. Your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yes, for who you are. Amin po'y binibigay yung lahat ng papuri pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka po, O Diyos. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing at the goodness of God. And all my
been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. your goodness, Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, yes, Lord.
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Yes, Lord. We bless your holy name, our God. Tunay po, Diyos, Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kaya, Lord God, sa oras pong ito, patuloy namin ibibigay ang lahat ng papurit pagsamba para lamang sa iyo, Diyos. Bless your holy name. Sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Sing, bless the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. We bless you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, amen. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Amen. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending.
Amen. 10,000 years and then forevermore. Oh, forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship Your holy name. We bless Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. God, I worship Your holy name. Yes, Lord God, tunay po ang lahat ng papurit pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. We bless Your holy name, Panginoon, the name above every name. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, amen. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah! Magandang araw sa ating lahat, araw uli ng linggo, araw ng ating pagsamba sa Diyos. Bagamat sa panahon ito dahil sa quarantine, nasa online worship tayo, nasa kanya-kanyang bahay. Pero gayon pa man, ang Espiritu ng Panginoon ay patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay ng bawat sumasamba. At nagnanais ang Diyos na tayo pagpalain, palakasin yung ating pananampalataya, patibayin tayo sa pagharap sa iba't ibang pangyayari na dumarating sa ating buhay sa panahon ito nang meron tayong salot itong COVID-19. At ito rin yung panahon na hindi tayo hinahayaan na makalabas ng ating bahay. Pero napakagandang pagkakataon nito na yaman tayo naroon lamang sa loob ng ating bahay. Pwede nating ma-develop yung ating devotion, yung prayer life natin, kasama ng ating pamilya. At yung ating pagtingin na meron lamang season itong salot na ito. At meron uling susunod na season. At alam natin na ang Diyos ay merong itinakda sa Scripture na gagawin sa daigdig na ito. Ito yung pagbabalikan ng napakaraming tao sa Diyos. At paano sila makakabalik? Maraming mga believer ngayon. Itatayo niya yung kanyang pananampalataya. Itatatag niya yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Makikibahagi sa fulfillment ng Great Commission. Sa araw na ito, nais kong ating tatalakayin yung paksa na The Father of Faith. At nais kong basahin yung ating pinaka-text sa Genesis chapter 18, 17 to 19. Binanggit dito, sa Tagalog, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko yung aking pangako sa kanya. Sa pagkakataong ito, muli tayong magyuko ng ating mga ulo at tayo manalangin. O Diyos at aming amang nasa langit, amin pong inilalapit ang mga salita na aming maririnig. Bigyan niyo po kami ng unawa, ng liwanag upang amin pong makita yung halaga ng pananampalataya ni Abraham
at kung paano namin masusundan yung pananampalatayang iyon. Amin po hinihiling, pagpalaan nyo nga po kami sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay Father of Faith at nais kong talakayin yung dalawang uri ng pananampalataya ni Abraham at saka ni Lot, yung kanyang pamangkin. Ngayon, ginamit ko yung salitang Father of Faith. Yung salitang Father ay source o kaya pinagsimulaan ng pananampalataya ng lahat ng mga believer. Ngayon, pagka ating tingnan kung paano dinevelop ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham. Ang Diyos ay nagtatag kay Abraham ng isang pangitain. Kanyang ipinahayag ito nung tawagin niya si Abraham. Doon sa aklat ng Genesis chapter 12, 1-4, nagbigay ng pangitain ang Diyos kay Abraham. Ang sabi niya kay Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." So Abraham went, and as the Lord had told him, at gusto kong idagdag, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Ngayon, pagka ating tinignan yung sinasabi na pangako ng Diyos at yung pangitain, ang subject ay I, yung Diyos. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Ang subject dun sa lahat ng magaganap kay Abraham, yung Diyos. Ang kikilos para mapangyari yung pangitain ay Diyos. Hindi si Abraham. Ang bahagi lamang ni Abraham ay manalig sa Diyos at sumunod. At binanggit na pagkaraan na ipahayag ng Diyos yung pangako na I will make you into a great nation, I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Si Abraham ay binanggit na mabilis siyang sumunod. So Abraham went. Siya sumunod kagad sa Diyos. Kaya lamang sumama sa kanya yung kanyang pamangkin. May vision si Abraham, nanalig siya doon sa sinabi ng Panginoon. At si Lot na kanyang pamangkin, sumama doon sa pangitain na binigay ng Diyos kay Abraham. Pwede rin natin sabihin sa ngayon, na yung mga nagdadala sa atin ng salita ng Diyos ay meron din pangitain. At yung iba ay na nakakarinig ng kanyang pangitain, sumasali o kaya sumasama dahil sa meron narinig na pangitain ng mga nagdala sa kanya ng salita ng Panginoon. At binanggit din ni Pablo doon sa aklat ng 1 Corinthians 4:15 na binabanggit na you do not have many fathers, for in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Yun ang binanggit sa 1 Corinthians 4:15. So si Pablo binanggit na siya nagdala rin ang salita ng Panginoong Jesucristo doon sa Corinthians. At siya naging ama rin sa pananampalataya ng mga taga-Corinthians. Yung lahat ng mga nananalig doon. At marami sa kanila nanalig din. Kaya lamang sino yung pinanggalingan ng kalampit? Si Pablo. Ngayon, kaya ko tinukoy yun ay pwede rin na i-apply. Tayo rin ay magdadala ng salita ng Panginoon. At yung ating pananampalataya ay gagamitin rin batayan. At magiging halimbawa ng mga taong madadala natin sa Panginoon. Kaya lang, ito yung ating titingnan. Meron tayong pangitain. So yung ating pangitain ay ibinabahagi natin sa nadala natin sa Panginoon. At ito yung nais talaga ng Panginoon. Na yung pagpapala kay Abraham ay may lipat din sa iba. At ito yung ating ninanais din tingnan sa pagkakataong ito. Dinevelop ng Diyos ang buhay ni Abraham sa kanyang pananampalataya at gusto kong tingnan
yung ilang bahagi rito bago natin itatag yung pananampalataya ni Abraham at kung paano naman tiningnan ni Lot yung kanyang pananampalataya nung siya sumama kay Abraham. Ngayon, si Abraham ay sumunod sa Diyos at isinama niya si Lot. At binanggit doon sa aklat ng Genesis chapter 13, nung si Abraham ay nagtungo na doon sa Negev, kasama yung kanyang asawa, ang sabi, binigyan siya ng Diyos ng napakalaking yaman. Ang sabi, Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Nakita natin, pagka sumusunod tayo sa Diyos, nagagawa ng Diyos na pagpalain tayo, maging sa mga material na bagay. And then do sa verses 5 and 6 sa Genesis 13, now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents. Ang sabi, pati si Lot ay pinagpala rin ng Diyos. Bakit? Sumama siya kay Abram na mayroong pangitain ng Diyos at pagkatapos ang pangitain ay kapag kasi sumunod, ay pagpapalain siya at itong si Lot sumama at siya rin ay pinagpala ng Panginoon. At binanggit na pareha silang pinayaman ng Panginoon at binanggit doon sa verse 6, but the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. At nagsimula na hindi magkasundo yung kanilang mga alipin o kaya yung kanilang mga servants na nag-aalaga ng kanilang flocks at saka herds. At binanggit doon na sabi, nagnais si Abraham na kausapin itong si Abraham. Sabi niya, huwag tayong mag-away. Kaya lamang, magkamag-anak tayo. Sabi niya, maghiwalay tayo. At si Abraham, binanggit kay Lot, mamili ka. Sabi niya, pagka pumunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. At sila'y namili. At pagkatapos noon, itong si Lot. Tiningnan niya yung isang napakagandang lugar. Sabi, para raw paradise, yung lugar, patungo rin sa Sodom at Gomorrah, doon sa Zoar. At nung makita niya yun ang kanyang pinili. At doon siya nagtungo. Kaya lamang, doon sa aklat ng Genesis chapter 13, verse 10, meron doon binanggit na ang sabi roon, tiningnan ni Lot yung lugar na yon at ang sabi, napakayaman sa tubig, pagkatapos napakaganda ng lupain, binabanggit na ang sabi, do sa verse 10, this was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, so Lot chose for himself all the Jordan Valley and Lot journeyed east. Pagkatapos sa ating mapapansin doon na pinili niya, ano yung direksyon niya, nakita niya kasi yung Sodom at Gomorrah, yung lugar na yon. At yun ang kanyang pinili. And then, binanggit doon sa verse 12, na pagkaraan niyang humiwalay kay Abraham, siya nagtayo ng tent, malapit doon sa siyudad ng Sodom at Gomorrah. At doon sa verse 13, binanggit ng scripture, now the man of Sodom were wicked, great sinners against the Lord. So, napakasama raw yung tao doon sa lugar na yon. Corrupt, makamundo, at kung ano-ano yung kalikuan at kasama ang ginagawa ron sa syudad, at doon lumapit itong si Lot. Samantalang si Abraham ay nananatiling nakahiwalay doon sa syudad na iyon, at nanatili siya sa tapat na pananampalataya. And then doon sa chapter 14, itong lugar ng Sodom at Gomorrah, kasama ni iba pang yung tatlo pang syudad, ay sinalakay nung ibang hari. Ngayon, binanggit na nung salakayin sila, sila'y dinaig at sila'y nasakop at kinuha silang mga bihag. Doon sa aklat ng Genesis chapter 14 verse 12, nung sila ay mabihag, binanggit doon, Lot, the son of Abram's brother, who was dwelling in Sodom and his possession, and went their way. So nakita lang natin, pati si Lot ay yung bang nabihag. Kaya lamang itong tawang ito may pananampalataya sa Diyos. Kaya lamang dito binanggit na si naroon na sa loob, doon na siya nakatira ngayon. Nakahalo na siya doon sa mga taong maliko at masasama roon. So nakita lang natin itong si Lot
kasama niya dati, yung kanyang uncle na si Abraham, matwid siya. Binabanggit na scripture, may matwid siyang espiritu. Isa rin siyang taong nakibahagi doon sa pangitain ng Diyos. May pananampalataya rin siya. Kaya lamang ang aking pinansin, kaya ko dinadagdag ito, yung vision ipinakita ng Diyos kay Abraham. Pagkatapos sumama yung kanyang pamangkin. At nung sila pagpalain ng Panginoon at kailangan nilang maghiwalay, nakita na natin yung attitude ni Lot. Pinili niya yung mas magandang lugar na pwede siyang yumaman. And then, nung una, tiningnan lamang niya yung patungo ron sa Sodom at Gomorrah. And then, nung magkaroon na siya ng pagkakataon at patuloy siyang umunlad sa buhay, nagtayo siya ng tent sa malapit sa syudad ng Sodom at Gomorrah. And then, dito naman sa Genesis chapter 14, verse 12, nakatira na siya sa Sodom at Gomorrah. Nakita lang natin ang taong ito na siya kahasama na ng mga liko. Bagamat marahil binanggit doon sa aklat ng 2 Peter 2:5 and 6 na napipigati siya doon sa at nalulungkot doon sa kalikuan at kasama ang ginagawa ng mga tao roon. At kaya lamang hindi siya umaalis. Pwede naman siyang umalis, mayaman siya. Pwede naman siyang lumipat ng lugar, pero hindi niya ginawa. Kaya binanggit na, sabi doon sa 2 Peter 2:7-8, he was distressed dahil sa nakikita niyang kalikuang ginagawa ng mga tao roon at siya natotorment dahil sa siya merong righteous na kaluluwa. Kaya lamang pinili pa rin niyang manatili doon sa lugar ng Sodom at Gomorrah. At noong salakayin niyo ng ibang bansa, kasama itong nasakop, kaya lamang, iniligtas lamang siya ni Abraham na kanyang, yung kanyang uncle at siya naibalik uli, bumalik uli doon sa kanilalagyan niya ngayon, naibalik ang kanyang mga hayop, and then yung lahat ng kanyang possession, kaya lamang, nanatili pa rin siyang nakatira sa Sodom at Gomorrah. Ngayon, balikan ko ulit itong si Abraham. Sa Genesis chapter 15, verses 5-6, nais ng Diyos na itatag yung pangitain kay Abraham. At inulit niya uli yung pangitain. And then, sa verse 5, binanggit na inilabas siya ng Panginoon at ang sabi, tumingin ka sa kataasan at magsimula kang magbilang ng bituin kung kaya mo. At nung si Abraham ay tumingin doon sa itaas sa langit, ang sabi ng Panginoon, ganyan karami ang magiging lahi mo, manggagaling sa iyo. At nanalig si Abraham. At dahil doon, itinatag na ng Diyos na itong si Abraham, totoong matuwid. Kaya lamang nasabihin yun, itinatag na ng Diyos na itong si Abraham, isa ng taong matuwid. Nung sabihin, matuwid ka na, yung salitang yon nagaganap sa tao. Kapag ka ang Diyos ay nagsasabi, matuwid ka na, matuwid ka na. Pagka sinabi niya sa lumpot, tumindig ka't lumakad, titindig ka't lalakad. Pagka sinabi ng Diyos doon sa bulag, makakita ka, makakakita ka. At yun ang ating itinatatag na pagka ang Panginoon ang nag-pronounce ng kahit anong salita sa atin. Nagaganap yun, kaya nga binanggit natin, pagka tinanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay at binanggit ang lahat na sa Kanya nagsitanggap, pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid yung taong may pananampalataya. Nung sabihin ng Diyos yun, nung tayo manalig, itinatag na ng Diyos, anak ka na ng Diyos. So kung ano yung sinasabi ng Diyos, nagaganap yun, hindi katulad natin mga tao, na kahit ano yung sabihin natin, hindi ito biglang nagaganap. Sinasabi natin magkapera tayo, hindi tayo nagkakapera. Sinasabi natin kapag tayo may sakit, magaling na ako. Hindi pa rin tayo magaling. Pero kapag ang Panginoon na nagsabi, pinagagaling ka na, magaling ka na. Pagka binanggit niya sa lumpot, lumakad ka, lalakad ka. So nakikita natin, yung bang kapag ipinahayag ng Diyos, magtiwala tayo, magaganap yung word. Kaya ko itinatatag yun, nung sabihin ng Panginoon na dahil si Abraham nakiisa doon sa pangitain na binigay sa kanya ng Diyos, totally itinatag na ng Panginoon, matuwid natin si Abraham. Kaya lamang nakita lang natin, inuunti-unti siya ng Diyos na itatag sa pananampalataya. And then, pagkaraan ng pagkakataong iyon, si Abraham ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya.
And then do sa Genesis chapter 18, eto na ngayon yung senaryo. Nagtungo uli sa kanya ang Panginoon at muling inulit yung pangitain. At kanyang binanggit kay Abraham na sabi, sa darating na taon, magkakaroon ka na ng anak. Magmumula kay Sarah. Ipinahayag yun ng Panginoon sa kanya. And then, pagkarang ipahayag yun ng Panginoon kay Abraham, doon sa Genesis chapter 18 verses 17 and following, binanggit doon na nagsalita ang Panginoon kay Abraham. Ang sabi niya, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Nakita niyo na ba? Na yung mga tao may pananampalataya at nagiging kaisa ng Diyos, doon sa kanyang plano sa daigdig nito, isinasama ng Diyos doon sa kanyang pagpaplano. Isinasama ng Diyos doon sa kaunawaan kung ano yung gagawin ng Panginoon. At yun ang ginawa ng Diyos. Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Kaya yung mga believer na lubusan ng nakiisa sa plano ng Diyos sa kanyang buhay, na nanais na mapangyari yung sinasabi ng salita ng Diyos, gusto niya ito mapulpil, ibinibigay ng Diyos yung liwanag sa kanya, na yung nagpapayag ang Diyos sa kanya sa pamagitan ng kanyang salita, ginagawa niya itong maliwanag na maliwanag. At nakikita ko ito maging doon sa yung bang bago pa sa isang church noong 1972, meron doong isang believer na nagtalaga siya ng buhay sa salita. Nagtalaga siya ng buhay upang sumunod sa paggagawa ng Panginoon. Siya naghandang pumasok sa paglilingkod sa Panginoon. Lamang meron akong napansin. Pagka siya nagbabasa ng Bible, na ipapaliwanag niya ito ng maliwanag na maliwanag, naunawa niya yung scripture. Samantalang yung katulad din niya na young people na dumadalo sa church, tinanggap din si Jesus Christ na Lord and Savior ng kanyang buhay. Dumadalo naman sa prayer meeting at Sunday worship. Kaya lamang hindi pa totally ikinukumit ang buhay sa Panginoon. Pagka siya yung bang nagbasa ng scripture pagkatapos ay hihinga ng paliwanag, hindi niya may paliwanag. Walang liwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos. Doon natin makikita na kapag tayo nakikisa na nanlubusan sa plano ng Panginoon, hindi na niya inililihim ang laman o kaya yung paliwanag doon sa kanyang salita. At ito yung ginawa niya kay Abraham. Ngayon, ito ang sabi ng Panginoon, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Ngayon, ano ang tinutukoy dito na ama na isang malaki at makapangyarihang bansa? Ito yung Kingdom of God. Ito yung grupo ng mga taong mananalig sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Binabanggit na isang malaki at makapangyarihang bansa sa lahat ng panahon. At hindi lamang ng panahon ni Abraham, hanggang sa ating panahon at mamaya, liliwanagin ko ito. And then sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Narito, ang nasa isip talaga ng Diyos, makakuha ng tao na pwede niyang padaluyin ang blessing sa daigdig na ito. Ano yung blessing? Yung pagliligtas ng Panginoon. Ano yung blessing? Yung Kristo. Yung Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi pa nililiwanag ng panahon ni Abraham, ay alam na natin na ang tinutukoy na magpapala sa lahat ng tao sa daigdig nito, yung Kristo. At naghahanap ang Diyos na mga taong magdadala ng Kristo. Ipapahayag ang tungkol sa Kristo. Itatalaga ang buhay para gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa pagpapahayag tungkol kay Kristo. Ngayon, tuloy ko ito. Sabi, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko yung aking pangako sa kanya. Paano makakarating hanggang sa ating panahon? Yung pananampalataya ni Abraham. Paano makakarating sa ating panahon? Yung sinasabi ng salita ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Panginoon, may ipinagawa siya kay Abraham. Pinili ko siya, si Abraham, upang turuan niya yung kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. So, tuturuan ng pagsunod dun sa salita ng Panginoon. Kaya lamang yung pagsunod ay ipakikita sa pamamagitan ng buhay. Ang sabi, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan.
meron tayong mapapansin na ang talagang nagtatag ng ganitong prinsipyo na magtuturo sa susunod na lahi na sumunod sa lahat ng utos ng Panginoon, si Jesus Christ. Itinatag niya ito. Ang sabi, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairan ng katwiran. Kapag nangyari yun, tutuparin ko yung aking pangako sa kanya. Anong gagawin ni Abraham ngayon? Siya yung halimbawa ng pananampalataya. Siya yung halimbawa ng susunod sa lahat ng ipinagagawa ng Panginoon. Kung ano sabihin ng Diyos, yun ang kanyang gagawin. At ito yung kanyang ituturo ngayon doon sa kanyang anak, doon sa kanyang mga nasasakop, yung kanyang mga alipin, yung lahat ng kasama niya, kasama si Sarah. Binabanggit, tuturuan niya yung kanyang lahi na sumunod sa kanyang mga utos. At ito yung kanyang itatatag ngayon. Ito yung kanyang ipagbibilin ngayon. Sa kanyang anak, sa kanyang apo, sa kanyang mga inapo pa na iba, itatatag niya na ang mga lahi niya susunod sa Panginoon. Kung ano yung inuutos ng Panginoon, yun ay kanilang gagawin. At binanggit kapag nangyari yun, tutuparin ko yung aking pangako sa kanya. Ngayon, pagka ating in-apply sa ating panahon, yung sinabing yun ng Diyos sa atin, kay Abraham, pwede rin natin gawin ang bagay nito. Pagkaraan natin tumanggap kay Jesus Christ na Lord and Savior na ating buhay, kasama tayo doon sa pananampalataya ni Abraham. And then, magsisimula tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At doon ipakikita natin yung attitude natin ng obedience. Kapag totally na ang ating attitude ay sumunod sa Panginoon, makikita ito ng Diyos. At kapag nilagay tayo sa pagsubok at tayo susunod pa rin sa Panginoon, makikita ito ng Diyos. At kapag nilagay tayo sa iba't ibang sitwasyon at nananatili tayo sa tapat na pagsunod, magagamit tayo ng Panginoon at sasabihin ng Panginoon, pagka tayo sumusunod na sa kanyang utos, pwede ka nang humanap na magagawang alagad, na tuturuan mo sumunod. So, yung halimbawa ni Abraham, gagamitin ngayon ng kanyang salinlahi. At kapag tayo rin ay nanampalataya sa Panginoon, yung halimbawa natin, ito rin yung halimbawa ng susunod sa atin. Ito yung kanyang gagawin. At kapag karoon nangyari yon, magagawa ng Diyos na pagpalain yung ating lahi. Ngayon, binanggit ko ito, sapagkat pagkaraan ito, ano itong binanggit na hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin? Ito yung paggunaw doon sa Sodom at Gomorrah. Ngayon, ating nakita na si Abraham na magitan doon, na sinabi niya, ikaw ay matuwid na hukom. Hayaan mo ba na kung merong 50 matuwid na tao sa Sodom at Gomorrah, isasama mo ba siyang mapatawan ng parusa na kasama yung mga matuwid? At ang sabi ni Abraham sa Panginoon, hindi dapat mangyari yan. At ang sabi ng Panginoon, alang-alang sa 50, hindi ko itutuloy yung paggunaw sa Sodom at Gomorrah kung meron 50 matuwid at si Abraham nagpatuloy doon sa kanyang pamamagitan. Paano kung 5 ay kulang doon sa 50? 45 lamang. Sabi ng Panginoon, alang-alang sa 45, hindi ko gugunawin ng Sodom at Gomorrah. At nagpatuloy si Abraham ng pakikiusap, paano kung 40? Paano kung 30 na lamang? Paano kung 20 na lamang? At sabi ng Panginoon, alang-alang sa 40, alang-alang sa 30, alang-alang sa 20. Hindi ko nagugunawin yung masamang lahing yaon, sapagkat hindi ko pwedeng idamay yung matuwid na mapatawad ng parusa ng masama kahit iilan lamang sila. Kaya ating makikita rin na kung ang bilang ng populasyon doon sa Sodom at Gomorrah that time ay 20,000 or 25,000, meron lamang 20 matuwid, ay hindi na itutuloy ng Panginoon yung paggunaw doon sa lugar. At naghahanap ang Diyos ng totoong taong matuwid na tulad ni Abraham. Na tulad ni Abraham na po pwedeng mamagitan. Kaya lamang humirit pa si Abraham, paano kung kulang ng 10, yung 20, 10 na lamang ang matuwid doon. At ang sabi ng Panginoon, alang-alang sa 10 matuwid na yun, hindi ko na itutuloy yung bang parusa doon sa mga syudad na yon. At makikita natin, binibigyan ng halaga ng Diyos yung mga matuwid
na kahit ilan lamang sila, ay gagamitin sila ng Panginoon na yung bang para hindi para hindi matuloy yung parusa. Sila yung pipigil. Kaya makikita natin yung role natin mga believers sa daigdig na ito. Totoo tayo yung asin ng sanlibutan. Na hindi ginagalaw ng Diyos ang daigdig na ito dahil sa kanyang kalikuan at kasamaan, graduated lamang yung salot. Pero alam natin, ang dahilan lamang ay dahil sa merong mga matuwid na naroroon, ninanais ng Diyos na huwag madamay sa pagpaparusa na masama yung matuwid. Ngayon, ang layunin ko, itatag lamang natin yung pananampalataya kay Abraham. Ngayon, pananampalataya ni Abraham sa ating buhay. Ngayon, sundan natin itong si Lot. Paano nambuhay itong si Lot? Ipinakiusap siya ni Abraham na huwag masama dito sa pagdating ng salot. At dun sa Genesis chapter 19, mayroon tayong makikita rito na ang sabi roon, nung dumating yung dalawang anghel doon sa Sodom at Gomora, ay sila'y sinalubong ni Lot. At kaya lamang nung siya ay dumating na sa bahay ni Lot, yung mga lalaki na kabataan hanggang matanda ay pinaikutan ng kanilang lugar upang gawa ng masama. Sabi, ilabas mo sila sapagkat nais namin makipag-sex sa kanila. So, mga lalaki makikipag-sex doon sa dalawang anghel at makikita natin talaga na napakalaki yung kasamaan na ginagawa doon sa Sodom at Gomora. Pero hindi yun ang akin talagang bibigyan pa ng pansin. Si Lot, ang sabi nung anghel sa kanya ay meron ka bang mga kasama rito sa bahay? Sons-in-law, sons, daughters, or anyone you have in the city, meron ka bang kasambahay dito? Kaya mga mahal dito sa lugar na ito, ialis mo lang sila sa lugar na ito sapagkat wawasakin namin ang lugar na ito. Sapagkat ang sigaw ng mga tao na sumbong laban sa lugar na ito ay napakalaki, napakataas na. At nais ng Diyos na sila hindi bain na o kaya salutin na. Kaya lamang si Lot ay meron dalawang sons-in-law na yung bang meron ng betrothal sa kanyang mga dalawang anak na babae. At binanggit na nung kanyang sabihin ito, hindi naniwala. Akala siya nagbibiro lamang. So yung kanyang paraan ng pagsasalita, marahil unknowingly hindi napapansin ni Lot, yung influensya niya sa syudad, mababaw, hindi malalim. Pero atin pa rin sundan. And then, hindi siya nagmamadali doon sa pinagagawa ng anghel. And then, nung dumating na yung pagkakataon, ang sabi niya ng anghel, ay magmadali ka na. Dalhin mo na yung asawa mo, dalawa mong anak, at kayo mabilis nang umalis dito sa lugar na ito sapagkat magbubukang liwayway na ang ginawa ng dalawang anghel. Yung apat, si Lot, yung asawa niya, hawak ng isang anghel. Yung isang anghel, hawak naman sa tigisang kamay yung dalawang anak na dalaga at sila pinatakas upang makaalis doon sa Sodom at Gomora. At binabanggit na si Lot ay hesitated pa. Parang ayaw pa niyang umalis doon sa Sodom at Gomora. Hindi ko may paliwanag. O kaya, ano kaya yung attitude niya? Parang napamahal na sa kanya yung lugar na iyon. Parang ayaw niyang iwanan yung sarap ng buhay niya roon, yung luwag ng buhay niya roon. Bagamat nakikita niyang masasama ang mga tao. So nakita lang natin yung attitude na ni Lot. Dito, naroon na siya sa loob. And then, siya nakarating doon sa siyudad ng Zoar, isa itong maliit na lugar. And then, pagkaraan na gunawin na ng Diyos ng Sodom at Gomora, pagkaraan ng ilang panahon, umalis itong si Lot, tumira na siya sa kuweba. At kasama niya yung kanyang dalawang anak na babae. At yung kanyang tinutukoy na sons-in-law na iwanan dito sa Sodom at Gomora at kasama itong napatay doon sa lugar na iyon. Kaya lamang, nung si Lot ay nakitira na sa kuweba, makikita natin, wala na siyang hayop. Wala na siyang possession. Mahirap na siya ngayon. Bakit? Kasamang nagunaw doon sa Sodom at Gomora. Yung kanyang lahat na ari-arian. Sayang. Kung nakahiwalay lamang ang buhay doon sa Sodom at Gomora, mayaman pa rin siya. Kaya lamang hindi niya iniisip na yung kanyang pagsama doon sa maraming masamang tao
ay kapag ka dumating ang parusa ron, ang maililigtas lamang ay buhay niya. At alam natin kaya siya iniligtas dahil sa ipinakiusap ni Abraham itong si Lot doon sa Diyos. At dahil doon, siya ay nailigtas. Kaya lamang susundan ko pa rin. Doon sa Genesis chapter 19, 37 to 38, meron doon binanggit na ang sabi ron, yung panganay na babae, ang sabi niya sa kanyang lasingin natin yung ating tatay at sipingan natin at nang tayo magkaroon ng anak sapagkat para lamang maituloy ang lahi ng ating tatay. At kanilang ginawa, nilasing itong si Noah, itong si Lot. And then sinipingan siya ng panganay. And then pagkaraan nun, yung susunod naman na araw, sabi uli nila, lasangin uli natin si tatay. At pagkatapos ikaw naman ang sumiping. And then, hindi nalaman ni Lot yung lahat na nangyaring iyon. And then binanggit doon sa aklat ng Genesis 19:37 to 38, the firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites. Hanggang doon sa panahon iyon, the younger ay nagkaroon din ng anak at tinawag itong Ben-Ami. Siya naman ang ama ng mga Ammonites doon sa panahon iyon. Kaya lamang meron tayong makikita rito. Yung lahat ng descendants ni Lot, ang sabi, saan galing? Galing sa sexual immorality. Bakit ganun ang attitude ng kanyang dalawang anak na dalaga? Nakita nila kasi yung uri ng buhay doon sa Sodom at Gomorrah. Nahawahan yung lahi ni Lot nung lugar na kanilang pinamayanan. So nakita lang natin na nai-compromise na nung susunod na lahi ng mga anak ni Lot yung kanyang pagtira doon sa Sodom at Gomorrah, na impluwensya na nito, na impluwensya ng mga tao ron yung buhay ng kanyang dalawang anak at nakita natin gumawa ng sexual immorality. Ngayon, yung anak ni Lot ngayon, anong klase? Ang sabi, galing sa sexual immorality. At sila lumaki, kaya lamang pagkaraan ng 400 taon, nung pumasok na yung Israel doon sa lupang pangako, sila na ngayon ay kasama sa worst enemies ng mga Israelites. Kaya lamang meron tayong napansin, si Lot, matuwid na tao. Si Lot ay makikita natin, may pananampalataya rin sa Diyos. Kaya lamang, yung kanyang attitude sa pananampalataya, kanyang tinitingnan yung makukuha niyang sarap dito sa mundo. At nung una, nakatingin lamang siya. Yung susunod ay nagtayo ng tent malapit dun sa lugar na yon na masasama. Ibig sabihin, wala pa yung impluensya. Lumalapit lamang siya. And then, nung pangatlo ay nakatira na sa loob. At unti-unting na-impluensyahan siya. Kaya lamang nanatili siyang matuwid, kaya lamang yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa. And doon na ngayon, ang impluensya ng buhay ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Pwede rin mangyari ito sa atin. Marahil tayo man ito manggap din sa Lord na ating maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya lamang hindi pa totally na ating itinatalaga yung ating buhay sa Panginoon. Nakahalo pa rin tayo doon sa buhay ng mga tao sa daigdig nito. Maaaring nagko-compromise tayo. Marahil ating tinitingnan yung makukuha nating sarap na buhay dito sa daigdig na ito. Kung minsan kasama tayo sa pangangarap ng mga bagay sa mundong ito, hindi ko sinasabing hindi tayo kukuha ng yaman sa daigdig. Si Abraham pinayaman ng Panginoon. Kaya lamang hindi siya sumali at sumama sa buhay ng mga tao, ng mga liko at masasama. Si Lot sumali, sumama. At nakihalubilo at unti-unti yung kanyang lahi na iwala niya. Nakakalungkot na marinig yung sinasabi ng ibang agnostic. Meron akong nakausap na agnostic. Nang sabi niya yung kanyang lolo, tapat sa Panginoon. Naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin ay faithful na sumasamba sa Panginoon, nagbabasa ng scripture, nagkokot ng talata, at siya merong maayos at mabuting pamumuhay. Kaya lamang yung kanyang tatay ay na-compromise on and off sa church. Hindi na tapat dun sa pagsamba sa Panginoon, on and off na sa church. And then, nagkaroon ng anak.
So, nakita yung kanyang buhay. At ano nangyari ngayon? Nung makita niyang hindi pinamumuhay ng kanyang tatay, yung kanyang pananampalataya, hindi pinamumuhay ng kanyang tatay ang sinasabi sa Scripture, nung makita ng anak na hindi naman talaga tapat yung kanyang tatay sa Diyos na kanyang sinasamba, siya naging agnostic. Kuminsan naniniwalang may Diyos at kuminsan hindi naniniwalang may Diyos. So nakakalungkot na yung susunod na lahi ng Christian na yon ay hindi na nagpatuloy. At pwede rin mangyari sa atin na pwedeng tayong believer ngayon. At marahil tayo nagsishare din ng gospel. Pero itatag na natin na hindi tayo hahalo sa buhay ng mga tao sa daigdig na ito. Atin ang itatag yung ating paninindigan, kung tayo kay Kristo lamang tayo. Hindi natin itatatag na yung both word makuha natin. Yung kingdom of God at itong daigdig na ito. Mamili lamang tayo. Piliin na lamang natin kung tayo magtitiwala sa Panginoon at mananalig, kingdom of God na lamang tayo. Itatag na natin ang ganitong buhay. Ngayon, ano yung matututunan natin sa buhay ni Lot? Pagka ating pinansin yung attitude niya sa kabuhayan, pinili niya yung mas magandang lugar kaysa kay Abraham. Pwede sana niyang piliin yung hindi ganong maganda. Yung pinakamaganda, ibigay niya sa kanyang uncle. Total, yun naman ang kanyang sinamahan. At yun naman ang pinanggagalingan ng pagpapala sa kanya. Siya rin ang dahilan kaya siya ay nagkaroon ng ganun din pagunlad pero pinili niya yung mas magandang lugar. Kaya lamang, ang ikinalulungkot ko lamang, ang kanyang tiningnan kung bakit niya pinili yon patungo ron sa syudad na naroon, ang sabi sa description sa Genesis 13:13, napakasama ng buhay ng mga tao ron. So, nakita lang natin, nung siya naroon, ano yung nangyari kay Lot? Dahil sa kanyang maling pagpili. Nung una, nung salakayin yung syudad na kanyang tinitirhan, nasakop, at kasama siya naging bihag. And then, kaya lamang sumalakay din si Abraham at iniligtas siya at yung buong mga taga-Sodoma. Kaya lamang hindi pa rin siya nadala. Nanatili pa rin siya namuhay dun sa Sodoma at Gomora. At marahil, probably mga 15 to 18 years na magmula sa Genesis 13, verse 13, yung binabanggit masama ang mga taga-Sodoma at Gomora, doon sa Genesis chapter 19, ay ito yung panahon na nagsalita na ang Diyos na magkakaroon na si Abraham ng anak. Si Abraham that time ay 99. So makikita lang natin sa Genesis chapter 13, probably mga 80 years old lamang si Abraham that time. Pero nakita lang natin yung attitude ni Lot. Kaya lamang, sabi rin ay mayroon pananampalataya, kaya lamang hindi niya nagawa yung ipinagagawa ng Diyos kay Lot, kay Abraham. Tuturuan mo rin ang iyong salinlahi ng pananampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng paggawa ng matwid at ng katarungan. Hindi nagawa ni Lot yun. Bakit? Yung kanya mismong dalawang anak na babae hindi na sumunod sa kanyang pananampalataya at yung kanyang mga anak ay hindi na rin ganon katatag ang pananampalataya. So in conclusion, makikita natin o kaya conclusion sa buhay ni Lot, saan siya nag-end up? Naubos ang kanyang lahat na ari-arian. Nakatira na lamang sa isang kuweba. At doon ay makikita natin nagkaroon ng kasalanan ng kanyang anak na, dalawang anak na babae at yung kanyang lahi. Hindi na nakaugnay doon sa pagsamba sa Diyos. Hiwalay na doon sa pangitain na dati sinamahan niya kay Abraham. Pwede rin mangyari ito sa atin kung tayo magiging careless sa ating pananampalataya. Pero nais kong itatag ngayon si Abraham. Doon sa aklat ng Genesis chapter 22, hiningi ng Diyos pagkarang ipanganak ni Abraham si Isaac. Nung dumating na yung isang kapanahonan, probably 13 or 14 years old si Isaac that time, hiningi ng Diyos kay Abraham, iyalin mo sa akin ang iyong anak. At si Abraham ay sumunod. At akto niya talagang iaalay itong si Isaac sa Panginoon.
At nung kanya nang papatayin sa yung kanyang anak na nakalagay sa ibabaw ng altar, na kahoy, upang sunugin, nagsalita ang Panginoon, huwag mong gawin yan. Ngayon natalastas kung talagang may takot ka sa Diyos. Na ibig sabihin, hanggang saan ang pagsunod ni Abraham sa Diyos. Lahat ibibigay ni Abraham. Lahat gagawin ni Abraham. At doon napatunayan talaga ng Diyos na itong si Abraham, tapat sa Panginoon. Kaya gusto kong i-quote yung Genesis 22:17 to 18. Ang sabi roon sa 2 talatang iyon, doon sa verse 16, akin nangangako sa pamagitan ng aking pangalan Yahweh, sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindamin ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ng lahat ng bansa sapagkat sinunod mo yung aking utos. Yung tinutukoy dito, doon sa English, through your offspring. Ang sabi rito, doon sa verse 18, sa English, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. So, ang tinutukoy ditong offspring ay si Jesus Christ. At pagkatapos sa pamagitan ng kanyang offspring na yon, matutupad na yung pangitayang ibinigay ng Diyos kay Abraham. Pagpapalain na ang lahat ng mga bansa at ang dahilan lamang, ang batayan lamang para mapangyari ang pangitain because you have obeyed my voice, para matupad yung pangitain. At ito ngayon ang itinatatag ng Scripture, bakit naging ama sa pananampalataya si Abraham. At kay Abraham ngayon ugnay yung ating pananampalataya. Doon sa aklat ng Romans 4:16, binabanggit, doon ang sabi, therefore the promise comes by faith. So yung pangako ng Diyos, paano ito naparating kay Abraham? Pagkaranyang ipakita ang kanyang pananampalataya. Kailan? For 40 years, ipinakita niya yung kanyang katapatan sa pananampalataya. Kailan itinatag yung pangako? Hindi doon sa unang tawag, hindi rin sa gitna, kundi doon sa bandang huli, na sinabi ng Panginoon, iyalay mo sa akin ang kaisa-isa mong anak. At si Abraham, in faith, iaalay niya ngayon yung kaisa-isa niyang anak. Ipinakita na ngayon yung lalim ng kanyang commitment sa pagsunod sa Panginoon. Tayo ba, meron lalim na yung ating commitment sa pagsunod sa Panginoon? Through the years, ay meron ng iniisa-isa ng Panginoon na utusan tayo, ipagawa sa atin, hiwalayan mo ang kamunduhan. Yung issues mo ng buhay, bitawan mo na. O kaya yung mga areas na ito ng buhay, yung iayos yan. So, iba't ibang area ng ating buhay, inuunti-unti tayo ng Diyos na itatag yung ating pagsunod. At sa kapanahon na nayon ay nais ng Diyos, itatag natin yung ating katapatan sa pagsunod sa Panginoon. Natapos ni Abraham na ipakita yung katapatan sa pagsunod sa Panginoon. After 40 years, itinatag yung pangako ng Diyos na offspring. Kaya lamang ito na ngayon, ang binanggit doon sa Romans 4:16, He is the Father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations. And then sa 17, He is our Father in the sight of God in whom He believed. The God who gives life to the dead and calls into being things that are not. And then do sa verse 18, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Ngayon, inilalagay ng Diyos, doon ba sa kawalan ng pag-asa yung ating pananampalataya? Kapag tinignan natin yung ating lakas, wala na. Yung husay natin, wala. Kung minsan, hindi tayo magaling sa pagsasalita, hindi tayo magaling magturo. Marami tayong makikitang kapintasan sa ating buhay. At sasabihin natin, gagamitin ako ng Diyos, magmumultiply ako, bakikibahagi ko sa vision of multitude, paano ko yan gagawin? Kaya lamang, ninanais ng Diyos na yung pangako na yon ng Diyos kay Abraham, pangako sa atin. Yung vision ni Abraham, vision din ay binibigay ng Diyos sa bawat believer.
ibinigay rin sa akin ng Panginoon kapag tiningnan ko yung akin talagang katangian at kakayanan. Sabi ko, paano ko magagamit ng Diyos? Hindi ko sinasabi sa Diyos yun. Basta't ako'y nagtuloy lamang sa pagsunod sa Panginoon. Ang isang dahilan, ipinanganak kasi ko na utal. So, hindi ako mahusay magpaliwanag. Hindi ako mahusay manalita. Hindi ako mahusay mag-construct ng sentence. Magbuo ng isang concept. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng yan. Pero nice lang ng Panginoon, magtiwala sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita at sa pamagitan mo, maraming tao mapagpapala. Yun lamang, ang ginawa ko lamang, magtiwala sa Panginoon. Pwede rin mangyari sa iyo yan. Pagtiwalaan mo ang Panginoon, magagamit ka rin ng Diyos. Kung ano kataglim mong kakayanan, o kaya yung bang kawalan ng kakayanan, hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga lamang, magtiwala ka lang sa Panginoon. Sumunod lamang tayo sa salita ng Panginoon. Magagawa ng Diyos yung mga mahimalang mga dakilang at saka mga dakilang bagay. Magagamit tayo ng Panginoon. Kasi binanggit, against all hope, hinayaan ng Diyos na mayalis kay Abraham ang lahat ng natural na magagawa niya para mapangyari yung pangako ng Diyos. At ulitin ko uli, hinayaan ng Diyos na mayalis kay Abraham ang lahat ng natural niyang kakayanan para mapangyari yung pangitain ng Diyos. Inalis na lahat yun. Para sa gayon kapag naganap yung pangitain, sasabihin na lamang, Diyos na lamang ang may gawa niyan. Walang contribution na si Abraham kundi pagtitiwala lamang, kundi pagsunod lamang. At yun din ang ninanais ng Diyos na gawin natin. Sumunod ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Huwag mong bibitawan yung pangitain kahit ano yung pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Kahit ano yung hirap. Kahit ano yung mga pagsubok na darating o kaya yung kahit may insulto o kaya maraming offense dyan, huwag mong bibitawan yung pangitain. Hindi naman mababago ng tao yung pangitain na binigay sa atin ng Diyos. Walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, yung ano man yung magaganap na mangyayari rito sa lupa, hindi mababago yung pangako ng Diyos sa atin. Iti laging oo. Panghawakan lang natin. Kaya nga binanggit, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. So, sa araw nito, itatag lang natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Meron akong dalawang ama sa pananampalataya na binanggit. Si Lot. Kaya lamang nag-end up yung buhay ni Lot, hindi nakarating sa next generation ng kanyang faith. Alam niyo yung kulang niya, lack of commitment. Nagko-compromise siya sa kanyang pananampalataya. Bagamat siya'y ligtas, bagamat binabanggit na si taong matwid pa rin. Kaya lamang hindi niya nailipat yung pangitain na narinig niyang binanggit ng Diyos kay Abraham. Hindi niya na ito nailipat sa kanyang lahi. Bakit? Hindi niya ginawang alagad yung kanyang lahi. Hindi niya tinuruan ng pagsunod sa Panginoon. Hindi niya naturuan ng matwid na pamumuhay. Hindi niya naturuan ng gagawa ng katarungan. Hindi niya nagawa yun. Nakita lang natin, yung kanyang dalawang anak na dalaga, nakita natin, yung attitude ay attitude ng mundo, hindi attitude ng isang taong may pananampalataya sa Diyos. Yun ang nakakalungkot. Kaya lang, makikita natin, ano kulang ni Lot? Kulang ng surrender ng buhay sa Diyos. Kay Abraham, siya yung ama nating lahat, kumpleto yung kanyang obedience. Kumpleto yung kanyang surrender. Wala siyang inilagay o kaya yung bang ipinagkait na anumang bagay sa Diyos, ginawa niya ang lahat ng iyon. Ngayon, ito yung tinutukoy ko na uri ng pananampalataya natin sa ating pagwawakas sa araw nito. Iisa lamang yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham, yung pagdating ng Kristo. Sa pamagitan niya, pagpapalain ng lahat ng mga tao. Sa pamagitan niya, merong salvation na ngayon dinadala sa mga tao. Ngayon, hindi lamang siya nagliligtas ng mga tao, nagpapagaling pa ng mga may sakit, nagpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Siya yung tutugon sa lahat ng ating kailangan. Kaya binabanggit, kapag ka nanampalataya ka kay Kristo, naging kaisa ka ni Kristo, ang sabi, we are complete in Christ. Wala tayong kulang na anumang bagay. Kompleto na tayo sa buhay.
na kapag tayo na kay Kristo, tayo kumpleto sapagkat siya yung ipinangako ng Diyos na magiging offspring ni Abraham. Ayon doon sa Galatians 3:16, and to your offspring who is Christ, na kapag tayo nanalig kay Kristo, ang sabi rito, in Christ you are all children of God through faith. Pagka tayo nanalig, itatatag na tayo magiging anak ng Diyos. Tayo yung bang patatawarin sa lahat ng ating kasalanan. Ibibilang tayo doon sa kaharian ng Diyos. At lahat ng pangako ng Diyos ay oo para sa bawat isa sa atin. Kailang kapag tayo ay nakay Kristo, itatatag natin yung pangitain na binigay ng Panginoon kay Abraham, yung vision of multitude. At sa pamagitan ng pagsunod natin doon sa pinagagawa ni Kristo, makikibahagi tayo sa paggawa ng alagad. Kung tayo nananalig na sa Panginoon, magpagawa tayong alagad. At kapag tayo nagawang alagad, ay mag-aaral tayo para gumawa rin ng alagad upang yung lahi ng Diyos na pinangako kay Abraham, may pagpatuloy. Ninanais ng Diyos na itatag yung ating pagsunod doon sa pananampalataya na tulad ni Abraham. Ngayon uulitin ko, si Lot, isa rin siyang ama na meron din pananampalataya. Kaya lamang hindi niya naituloy ang kanyang lahi, yung susunod na lahi. Binitawan niya yung paggawa ng alagad doon sa kanyang lahi. Si Abraham, tinupad niya yung ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya nga sa araw na ito, mamimili tayo ng dalawang susundan ng pananampalataya. Si Lot na ikinompromiso yung kanyang pananampalataya. Tiningnan niya yung mga bagay sa mundo, yung makukuha sa mundo, at yung mga layo dito sa mundo. At kumisan nakikihalo sa kamunduhan. At yung paghalo ngayon, kumisan nananatili pa rin matwid, kaya lamang nawawala yung bang paglilipat ng pananampalataya sa susunod na lahi. Hindi sumasama sa discipleship o kaya hindi sumasama sa paggawa ng alagad. So, yun ang nangyari kay Lot. Kaya lamang si Abraham ang susundan natin. Meron tayong pangitain sa multitude. At sa araw na ito, sa ating conclusion, italaga na natin yung buhay natin. May kompromiso ba tayo sa ating buhay? Repent. Meron ba tayong mga kasalanan na patuloy pa natin nagagawa? Repent. Kung di pa natin tuluyan at 100% nakasurrender yung ating buhay do sa vision of multitude, ay mag-surrender tayo ng buhay. Italaga na natin yung ating sarili ngayon sa pinagagawa ng Panginoon. Wala tayong susubayin na anuman. Wala tayong hindi ibibigay sa Panginoon. Wala tayong pagkakait. Si Abraham walang ipinagkait sa Diyos. Si Abraham walang sinuway na salita ng Panginoon. Kahit ano yung hilingin sa kanya, ibinibigay niya. Yun din ang ating gagawin ngayon. Sa ating pananalangin ngayon, ating itatag yung ating pagnanais na tumulad sa pananampalataya ni Abraham. Ating sabihin ito in prayer. Kung tayo man ay mayroong karamdaman, isama na natin na hilingin tayo pagalingin ng Lord. Kung naman yung pangangailangan natin, tugunan tayo ng Panginoon. Magbibigay ako ng ilang minuto na tayo makakapag-pray sa Panginoon. Ating ipahayag sa Diyos ngayon yung ating pasya. Magiging tulad ba tayo ni Abraham na ating ama sa pananampalataya? Tayo magpapasanyan. Tayo magsuko ng ating ulo at tayo manalangin. Let's begin. Panginoon, lalapit po namin yung bawat isa na sumama dito sa online worship nito. Narinig po nila yung iyo pong salita. Nakita nila yung halimbawa ng pananampalataya ni Lot na kanila pong narinig na nagustuhan ni Lot yung mga bagay dito sa kamunduhan. At unti-unti siyang nahatak nito hanggang sa tumira na rito. Bagamat nanatili sa kanya yung pagiging matwid, hindi niya nadala yung kanyang mga anak at saka yung kanyang lahi sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Pero itinatag na ninyo yung ama sa pananampalataya, si Abraham, at siya yung halimbawa ng aming pananampalataya.
Wala po siyang pinagkait na anumang hiningi ng Diyos, maging yung kanyang kaisa-isang anak. Ibinigay niya. Amin pong dinadalangin. Wala rin kaming ipagkakait sa inyo, Panginoon, na kung ano man yung sasabihin niyo sa amin, yun ang aming gagawin. Kapag kayo merong hiningi, ibibigay namin. Kahit ito yung oras, kahit na ito yung aming talento o kaya katangian at kakayanan. Maging ano man yung hilingin niyo sa amin. Maring sa una namin dating, ay ito po ay makakasakit sa amin, pero amin pa rin pong ibibigay. At amin po inilalapit na sa araw nito, totally, ninanais naming masunod ang Panginoon sa aming buhay at matularan yung pananampalataya ni Abraham. Hinihiling po namin, pagpalain niyo po yung bawat isa, yung mga may karamdaman niya yung Panginoon. Pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. At yung mga mapagkailangan o Diyos, bigyan mo sila ng katiyakan, magkakaroon ito ng katugunan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataong ito, yung unang pagkakataon na sumali o kaya nakiisa dito sa ating online worship. Kung first time mo na nakinig dito, nais ko rin na maranasan mo yung pagpapala ng Diyos kay Jesucristo. Si Jesucristo na parito upang tayo ay iligtas sa ating kasalanan. Kaya siya namatay doon sa krus para bayaran yung ating kasalanan. At nang sa gayang pagkatay, nanalik sa Kanya, ipatatawad ng Diyos yung lahat ng ating kasalanan. At siya nabuhay na maguli upang itatag, pwede tayong bigyan ng bagong buhay. At nais Kanya magkaroon ng bagong buhay. At ano lamang ang gagawin? Manalig ka kay Jesucristo. And then, kilalanin mo siya na Panginoon at tagapagligtas. Ipahayag mo yung inyong lahat na kasalanan. At itatag mo na susunod ka na sa Kanya sa lahat ng araw ng iyong buhay. Sa pagkakataong ito, inanyayahan kitang sumunod sa prayer na ito. Tayo magyuko uli ng ulo. Yung first time na nakarinig o kaya sumali rito sa online worship, pwedeng sumunod ka sa prayer na ito. Panginoon, inilalapit ko sa inyo ang aking sarili. Kinikilala kita na isang Panginoon na tagapagligtas. Tinatanggap na kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Linisin niyo po yung aking puso. Aking pong pinagtitiwalaan na sa araw nito ay kayo na po ang masusunod sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat po sa iyong pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkaramang tanggapin si Jesucristo, binanggit na Scripture, anak ka na ngayon ng Diyos. Kasama ka na ngayon sa bayan ng Panginoon. Pagpalain ka ng Lord. Salamat sa lahat na nakibahagi dito sa online worship. Praise God.